Wala ka, ay, sa unang hakbang nito, ay sa hatchery, samahan ng kanyang tuwa. Sa wakas, may kita na niya kung paano inaalagaan ng mga isdang nagbibigay buhay sa kanilang kapag. Anak, may apat na section dito sa hatchery. Ang una ay ang broodstock. Dito mo makikita ang mga nanay at tatay na bangus. Daddy, may tatay at nanay din pala ang mga bangus. Alam niyo ba, ang broodstock ay mga inayang bangus o mas kilala sa tawag ng sabalo. Ito ang ginagamit sa pagpaparami, pinipili at inaalagaan ng mga ito upang makapaglabas ng dekalidad na itlog at similya. Karaniwang 5 hanggang 6 na taong gulang ang bangus bago ito ituring na broodstock. Ito si Ma'am Joel, ang tagapangalanan ng broodstock. Magandang umaga po, Manong Joel. Ano pong ginagawa niyo dito? Simple lang yun. Pinapanatili sa remote yung mga bangus. Tamang pakain, tamang tubig, at malinis sa tangke. Dito rin ang kilala yung mga itlog ng bangus. Alam niyo ba, ang splashing ay senyales ng spawning. Kapag ang mga bangus broodstock ay handa ng mga itlog, madalas silang tumatalon sa ibabaw ng tubig na nagdudulot ng malakas na splash. Ang splashing ay kadalasang nangyayari sa gabi, lalo na tuwing bagong buwan o kabilugan ng buwan. Ito ang panahon kung kailan sila natural na lang itlog. Ang galing naman po. Pwede po ba akong sumama sa inyo minsan? Oo naman yun. Sa susunod na punta mo. Hindi na nga, nag-aksaya ng oras ang mag-amang yung kortina. Ang kaliwan, ang mabinulan. Hindi na nga nag-aksaya ng oras ang mag-amang matapos ang kanilang mga inusapan, agad silang tumindig at nagmamadaling magtungo sa LRT station. Tara na, anak. Punta naman tayo sa LRT. Ha? Ng mami mo. Ha? May tren ba dito? Nakuha na, ang LRT ay normally dito inaalagaan ang baby bangus or fry. Alam niyo ba, na ang itlog ng bangus ay napipisa